Alright, naniniwala po ba kayo sa kasabihang one loss but 1,000 is coming? Di ba? For example, maraming talagang mga disadvantages ang may mga good and bads na may mga dark sides and good sides. May mga good and bad effects din ang yung pag-asenso ng isang lugar, no. So Davao City is yun, progressive city, no. Kumbaga nagsisimula na talaga siya nga mag take off para bagang eroplano ba no. Pa take off pa lang siya. Yung nakikitang progress ngayon natin sa Davao, pa lang no, parang simula pa lang talaga to, hindi pa talaga to yung parang exciting part. So ito na, nakita nyo yun, bad effect is yun nga, traffic, marami ng sasakyan, congested. Tapos yun, ang nakakalungkot dyan para sa mga sabihin nating nasanay sa Davao, no? Lumaki dito ng matagal, tapos may mga nakasanayan tayong mga establishments, mga tindahan, restaurants, and mga big shops. So yung mga yon na kinalakhan natin, naging parte na natin buhay ay nangawala, no? For example, mga lumang sinihan, mga theater, dahil nga nagsilabasan na yung mga mas modernong sinihan, mas mga super malls, no? So nawala yung mga dati natin mga sinihan. So ganun din sa mga establishment, pagkainan, mga businesses. So, for example, ito big shop. So for today's video, itong yan nasa gitna ng ating screen. So yan po ay may nagtatrabaho dyan na tao. Gagawin daw yung lechonanan, pero kung napapansin ho ninyo sa aking mga previous vlogs, yan po ay Merco. Diba? So ang Merco is Davao City grown, homegrown talaga yan, diba? Same with Mandarin Tea Garden, ano pa ba? Dinsios, made in Davao ba ang Dinsios, Kulasas. So yun po yung mga lumang mga pagkainan dito sa Davao, mga restaurants and big shops and breads and pastries na matagal na, no, nag-i-exist sa Davao. Tapos yun, parang napapansin ko sila sa aking paglalakpo at siya dito sa Davao, parang pawala, paunti ng paunti yung mga ganong establishment hanggang sa nawala. So ang nakikita ko na talaga dito na andito pa rin na still standing is yung Kulasas, nag-iisang branch dyan sa may Magallanes. Tapos yung mga Wow, yung mga Banox, di ba? Naalala yung mga Banox, yun yung mga sikat na natin dito, no? Early 2000, I don't know kung nasimula sila 90s, basta early 2000. Siyempre may trabaho na ako niyan, yun na yung time na kumakain tayo ng mga mga manok, no? Mga inihaw, mga inasal. Tapos yung mga it all you can dito dati, mga buffet like Kuya Ed, wala na rin, no, sa Magallanes. Mura, no, 99 pesos, 89, 99. Tapos merong Tita Des na 129 hanggang 229 hanggang sa nawala na sila. Ngayon yung mga buffet natin makikita na lang talaga sa mga hotels and mga mamahaling restaurants, no, like mga Vikings. Doon sa mga malls na, no, wala tayong makitang mga buffet na nasa kalye-kalye lang, gaya nga nung Tita Des, yung Green Hills sa may Gaisano South, Ilustre. Tapos yung sa may Kuya Ed, sa may harap ng Grand Ginseng. So nangawala na sila, syempre siguro dahil nga rin sa inflation, no, na mahal na rin ang mga karne, mahal ang gulay, lahat ng mga ingredients, sahod, rentals, kaya hindi na sila pwede mag-sustain sa ganong presyohan na 99 pesos pa rin, kasi parang charity na lang yun, no? Just in case man na 99 pa rin yung presyohan nila. So ngayon, syempre magtaasan sila ng presyo. Yung mga tao kasi, ang problema kasi sa atin mga Pilipino, hindi tayo nakaintindi ng ng inflation. Kumbaga ang sa atin talagang lagi nating sinasabi, mahal na, ayoko na, nagmahal na, yung mga ganon, di ba? Hindi naiintindihan bakit nagmahal, kasi nga ganon talaga, no? Inflation. Yun talaga yung reality sa mundo natin. Walang bagay, walang produkto, lahat ay nagmamahalan talaga yan, no? Sana all nagmamahalan. Anyway, so shout out natin ang mga mga kagala. So sino ba to? Si Edgar sa Samal District. O yan, Merco. So dito kasi one time, okay, shout out natin to. Credit kay kay Mike and Pearl. At saka kay na rin, kay Ma'am Nets and Sir Ismail, kasi dahil din sa kanila, mga palipad ba, no? Talagang nakakagana din talaga. I mean, ganado pa rin naman, mayroong palipad o wala. Pero siyempre yung makatanggap na ng blessings, like parang tawag na ito, maliit man o malaki, ma-appreciate natin yan kasi grateful naman tayo lagi. Tapos kumbaga parang ang ganda niyang pang-motivate sa sarili natin na, bawal magtamad-tamad kasi bawal humilata dyan, lumabas ka at mag-vlog kasi may nag-request. Tapos content din yun, no? It's an opportunity na makapagawa ng content na maganda. Tapos pangalawa,
challenge siya, kumbaga challenge accepted, like motivated ka talaga kasi nga maliban sa meron ka na binigyan ka na ng ano ng suggestion good for pang content, eh meron ka pang ano, meron pang compliment, di ba? So maraming salamat. So shout out ho natin ito itong video na to, i-credit ho natin to thank you to Mike and Pearl kasi sila ho yung nagpalipad ano ng pang ano natin dito, pang snacks dati. So dahil sa content na ni-request nila na i-vlog itong buong kahabaan itong Rizal Street, kahit pa man ang sinabi nila ay magsimula lang doon sa may anong lugar yun, doon sa may Ponciano Bangoy, CP Bangoy papuntang RJ Homes, kung saan doon daw sila na mimili sa may Pilayo Street. Pero ang ginawa ko, since Rizal Street lang din naman, gusto ko nang daanan muna to dito. So kumuha nga tayo ng 38 minutes noon na haba ng vlog natin bago matapos. So yun, may mga nag-comment, ang dami no. So far hindi lang pala sila si Sir Mike tsaka si Miss Pearl ang gustong makapanood ng mga ganitong klaseng content no. So at saka sila Sir Ismail no, sila po yung mga laging nagre-request ng mga about yung mga old streets, mga old mga tindahan, mga sinihan, mga theater dito sa Davao no. Talagang parang masaya sila na nakikita nila yung mga ganong mga ganong content natin dito. Makikita nila yung mga dati nilang mga pinupuntahan kung saan sila nag-aral nung high school and college pa sila. So ngayon, shout out natin no, yung mga nagko-comment din. Basta tapos na tayo give credit. At syempre, shout out sa aking parang kapatid ko na to si Jackie Schafferhofer. Grabe yung concern nito. Tsaka yun, nadagdagan ng isa si Imelda Mansfield, no? Ang tindahan para ni Ma'am Imelda Mansfield is siya, parang nasa boundary ng Canada and USA. Anong lugar yun? Parang yun? Meron palang ganun na lugar, no? Canada and USA boundary. So ibig sabihin pala, hindi mo na kailangan sumakay ng aeroplano para lang makapunta sa Canada or from US to Canada or Canada to US, no? Vice versa. Kasi malapit lang. So shout out no sa ating bagong pamilya, si Imelda Mansfield. Tapos salamat din kay Jackie Schafferhofer, yan no. Unconditional talaga yung kanyang support sa atin. May request siya o wala no, talagang namimigay yan ng papremyo. Tapos syempre nakakatuwa yung appreciation no, compliment of appreciation and compliments nito mag-asawa na si Ma'am Nets and Sir Ismail. Tsaka sobrang happy din ako kasi nagugustuhan niyo yung mga content, like happy sila no every time na ginagawan ko ng vlog yung kanilang mga gusto makita at mga request. And syempre kay Boss Pearl, sobrang tara kaya Ma'am Pearl no, Miss Pearl and Mike, shout out sa inyo dyan no. So stay safe tayo lagi as always. Tapos syempre kay Michael no sa Canada ulit, 4K resolution around the city, shout out sa inyo, maraming thank you. Tapos dito naman si Edgar Valdivino, sabi niya sa Samal Island, Babac District ay may Merco Store na admin. May Merco Store na. As I remember, ay early 1990s pa, pero more on cakes and pastries ang paninda nila. So ito yung sabi ni Edgar Valdivino. So ito pala talaga yung nanonood sa atin no, from the start dito sa vlog na to dito sa Marisal dati. Tapos kay Ma'am Pearl, sabi niya, Boss Gala, salamat sa update, daghan jud ay new establishment diha, makahapit jud gilaag minimo diha adapita. So yun ang sinasabi ko na one loss but thousand is coming. Ang dami mga nawawalang mga establishment na luma rito sa Davao, pero ang dami mga bago no na nagsisitayuan. Same with establishment like mga gusali, mga buildings. Ganoon naman talaga no. Not everything is temporary talaga sa mundo. Wala talaga magtatagal. Pwede ka mag-last long like 20 to 50 years to 100 years, pero darating talaga yung time na mawawala ka talaga. Ibig sabihin, mawawala ba? Mai-erase siya no, hanggang sa magiging alaala na lang. So, good thing talaga din naman talaga sa ating social media era kasi pwede tayo talaga mag-store no, ng ating mga memories, ating mga social media platforms, whether TikTok man yan, Instagram, Facebook, or YouTube no. So pwede tayong impact no ng mga memories sa mga lugar-lugar. Kasi yan nga, gaya nito, lagi tayong nakita nitong Merco. Ang saya, hindi kami talaga ganun ka-fan ng Merco. Kasi more on na bakery lang kami, yung sa gilid-gilid lang din, na may mga cakes, mga chiffon cake naman din yun eh. So itong Merco, masaya ako kasi minsan talaga kapag wala ng choice, kasi itong during kasi 24 no, December 24, yung malapit na, ilang minuto na lang para mag 25.
napansin ko talaga, wala kaming choice, wala kaming mabilhan kahit mahal, mag-Merco kami kasi wala nang bukas na mga bake shop kasi nga nagsi-uwi na yung mga empleyado din, no? Pero itong Merco nakahanga kasi talagang sila yung pinaka last minute talaga na pinaka last option namin bilhan. No? Same with pang Enero, January 1. Kaya kumbaga para sa akin mahal man siya pero sa amin mahal siya dati. Ayan si ma'am. Sino kaya yun? Shout out. Sino ka man ma'am, shout out sa inyo. So ngayon, okay, balikan natin yung mahal man siya para sa amin, no? Sa aming pamilya, siyempre may mga big shop mas mura. Pero para sa akin, nakatulong talaga siya during last minute. Kasi hindi pwedeng mag-celebrate or magsalubong ng 25 and January 1 nang walang cake sa lamisa. Kaya nakalungkot na ito. Kita nyo naman ngayon, anong ginawa ng mga tao yan. Binaklas na, tinanggal na yung kulay na dilaw. Tinanggal na yung mga logo nila, yung karatula. O, di ba? Wala tayong makikita na. So ngayon, tinanong ko sila, kuya, akala ko renovation lang. So sabi niya, hindi ito renovation. Ito talaga ay baklasin na kasi papalitan na siya ng ibang tinda dito. Lechon manok na daw ang ipaninda. So ibig sabihin, so rest in peace na talaga dito sa Merco. Sa may Rizal branch, Rizal Boulevard. Wala na, no more Merco. Tapos ngayon, patuloy natin yung shout out kaya okay, sabi ni Roshi, no? Shout out kay Boss Roshi. Wala man minimo gi mention akong name, oy, may ganon. Okay, shout out kay Roshi Mac. Tapos sino pa? Shout out kay Efren Sinto sa San Pedro Street, meron din dati diyan, Merco. Gitna yan ng Lyric Theater, saka Chris Theater. Matagal ako dyan, gala vlog. Okay. Merco yung natin content for today. Tapos like counting topic about Merco. Tapos maraming shout out sa mga ating commentor. Efren Sinto. Ayun, meron din Merco sa may gitna ng Lyric Theater, saka Chris Theater. Matagal daw siya doon. Kasi ang alam ko rito na may Merco sa Rizal Street, dalawa lang so far, no? Ito siya. Tsaka doon sa may harap ng Grand Minsing, gitna ng napagitnaan niya, basta sa may katabi siya ng Mang Inasal. Pero ngayon, isa na lang ang nasa Rizal Street na makikita natin. Kasi yun na nga, gagawin na siyang lechon house. So nakalungkot, no? Tapos, yun, salamat boss by Mike Kitchen 101, no? Sir Mike ito, no? Tapos call me Yexi. Haha, I can see ito, i-shout out natin to si Yexi, si Camille Yexi 8586, Ang sabi niya kasi ay haha, I can see my dad's shop. Look at the intro where he's standing explaining. You can see there's a plate number shop and blue motorcycle that has a sign called Lixol. That's my dad's shop and motorcycle. Ito Lixol. Ipuntahan na rin natin. Dito na naman na tayo. Yan ma'am Ma'am Camille. Baka naman. Joke lang. Ma'am Camille Yexi. So ito yon. Ito yung shop ng iyong tatay. Sabi mo na shout out imong anak ko. Nag-comment yung mga anak ko. Haha, I can see my dad's shop. Look at the intro when he's standing explaining. You can see there's a plate number shop and the blue motorcycle that has a sign called Lixol. That's my dad's shop and motorcycle. Shout out mo anak. Kukisa na sa lahat ya. Na, di ba? Mamang Lixol nakabutang. Nag-vlog. Nagatanaw daw siya kinali din na content sa Davao. Nagatanaw siya mo to nga. Nakitaan lagi niyang shop nimo. So yan so call me Yexi 8586. Tatay mo 'yon. Yun nga, napakasipag ng tatay mo, no? Your dad's very masipag. Your dad's doing his business very good and very well. Okay, so balik tayo dito sa area na to, kung saan, yun na nga, nag-traffic na, no? Early sa alas 3 ng umaga, ng hapon. Yun lang, bali, rest in peace na kay Merco. So nakalungkot. So yun talaga, no? May mga bagay-bagay talaga na magiging parte na lang talaga ng ating mga alaala, no? Lahat, everything in this world, no, ay magiging istorya na lang talaga. History. Kaya dito, for example, itong establishment na to, maraming ganap dito, no? Pansin ko talaga dati,
Minsan nagiging salon, nagiging kung ano-ano, tapos iba na naman. No, ngayon, gigibain na naman siya. O dati pwede pa tayong tumawid dyan, dire-diretso, manakbo. Ngayon hindi na kasi naka-barricade na siya. O, yung kanyang center island. Maging sa mga bus, di ba? Metro Shuttle. Paganda ng paganda yung Metro Shuttle. Tapos meron tayong nakita kanina na magandang bus na parang bago yun. Iwan ko anong kumpanya yun. Basta hindi siya LCI, hindi rin siya, parang may ano siya, pinagsamang Metro Shuttle in LCI. Kaso yotong naman to. Anyway, so yun na talaga, no? Thank you for watching. Wala na, isingit lang natin to dito. Ito na siya ngayon, gagawin siyang lechon manok. So, yan. Sad reality sa mundo. May mga bagay talaga na magiging ano, lahat ng mga bagay, mapabilis man o mapatagal, magiging parte lang talaga yan, no? Darating yung time na in memories na lang. That's the reality of life. Gaya nito, dati, di ba, sa Davao, naalala natin, hindi talaga tayo sasakay ng jeep kapag ka punuan, siksikan. Kasi maraming jeep. Pero ngayon, hindi mo na magagawa yan ngayon. Kung pwede lang sana na sasabit ka na lang, gagawin mo yon para lang makasabay, makasakay. Or else, malilit ka, maputbol ka sa trabaho, or bagsak ka sa eskwela kasi late, di ba? Tardiness ang remark ng iyong mga guro, mga advisors. Di ba? Traffic. So, yung ganitong ano, senaryo, hindi ko talaga to na anticipate, no? Way back mga 20 years ago, 10 years, kahit 10 years ago, di ko talaga to na anticipate na darating tayo sa time na kahit alas 3 pa lang ng hapon, traffic na ang Davao sa mga downtown areas, mga major roads or mga main roads gaya nito, di ba? Ganun talaga yun, may mga bagay na nagbabago. Sila kuya, inyuhan yung kuan kuya, tindahan sildohan rapot mo. Sabot pasabot ka tong Merco. Doon na to sila wala gaano gapirit na. Okay. Tagasa ako Tagasa ka. Davao rapod. So sa imuhang mga memories nga may dumduman sa Merco. Sa una wala na mong pan, lami lang pan. Di ba, lami, unya, makasal, kuhan gid sila, dugay sila magsarado, di ba? Labi nagpasko og kuhan, New Year. Wala, pero sa umang nanang yun ang business, alangan lagi. Oo, tinood yan, itong logi, di ba? O sa ha? Nagyapon, pero murag, nagkadugay, nagkagamay sila, no? Murag. Di para sa Rosbik Shop ba nga, halos karakanto na huwag ka ng panadero. So dito sa Davao ngayon, ang naghahari-harian sa mga big shop. Hari-harian talaga. So big shop and panadero, sila talaga yung oy, Peter Pan, asang Peter Pan? Asa dapat ang Peter Pan dito sa una? Remember ka? Wala. Di ba na may Peter Pan rin ka ng murag gyapon siya, murag Merco style gyapon siya ba? Ang mga cakes and pastries gyapon. So yun, wala na yung Merco, no? So ana si Kuya nga, yan ang memory sa Merco is lami daw ang pan. So ana gina Kuya, no? Naagay maapektuhan pag mo boom gyud ang isa ka lugar. Siyempre, kawalan manggod sa gampani ang tao nga dili manggod ingon nga namang may tao nga expertise sa paghimo og pan. Siyempre, wala na to siya. Murag mag-change ang pan sa pan. Tas lasa. Kuha ka ng competitiveness po sa mga bagong mga big shop, di ba? Ilag itong i-hire tong mga expert na mga trabahante. Pero katong daan na ilang tao, morog yapon na ang ilang trabahante. Oo. Kita hadyod. Siyempre, ang tao kita consume kaning nagakuan, ngita kaya sa Pilipino. Mao gyud mo. Nya. Gawas sa nga lami, napay daghang lami nga nagsikalat. So gusto po ta makisting og bag-o, di ba? Ay napud nga. Mo experiment pod ba? So maraming salamat Kuya. Okay, so that's all for today's video. Thank you for watching and I have to say bye-bye and goodbye. Ingat po kayong lahat dyan. Sana nagustuhan nyo.